Your name is above in every other name. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in thee, Lord. We trust in thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, have mercy upon us, O God. Anoint the words, there is Jesus. Put the words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway, aming ginagapos, demonyong hadlang sa aming pakinig. Cast out right now. In the mighty name of Jesus, be with us, Lord, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po. Minamahal ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At minsan ang pa, mga minimum sa gabi ito, pleasant evening po sa inyo pong lahat. All the glory, honor, worship, thanksgiving, mga minamahal, only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish to our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, and our beloved assistant pastor Lina C. Almeida, and also love and respect to our beloved children, children-in-law, sa buong angkan ng Almeida family, sa mga anak, apo, manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal na patuloy at kasalukuyang ginagamit ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal sa pamamahala ng kabuuan ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya gayon na lamang po, mga minamahal ang aming panalangin na sila'y gabayan ng Diyos, sila'y patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon para po ang iglesia ng Diyos ay lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po idadako, minamahal ko sa pangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkain ng ating mga kaluluwa at ang salita ng Diyos, ito po ang buhay, mga minamahal ng ating mga pananampalataya. Ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. And let's talk about the topic, the benefits of anointing. The benefits of anointing, yung benepisyo, mga minamahal na ating matatanggap once na tayo po ay puno ng paglalangis ng ating pinakamamahal. It is very important, it is very necessary, it is needed as a Christian, mga minamahal, na tayo po ay lumalakad, mga minamahal, sa daan patungo, mga minamahal, sa pagtalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng banal na Biblia ni Apostol Pablo, mga minamahal, we are weak, amen, but we can do all things through Christ who strengthened us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. It is anointing, mga minamahal, kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, beloved brethren, be strong in the Lord by the power of His might. Kayo po'y magpakalakas, sabi ni Apostol Pablo, sa kapangyarihan ng kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is God's anointing, mga minamahal. Dahil itong mundo nating ginagalawan, meron pong digmaan, mga minamahal, in between, mga minamahal, sa kadiliman at sa kaliwanagan. Meron pong tinatawag na spiritual warfare. Hindi pito sa laman, dugo sa dugo, kundi ang digmaan ito ay spiritual, mga minamahal. Spiritual ang digmaan na ating kinakaharap. Hindi po natin nakikita ang ating mga kalaban, yung mga opponent natin, mga adversary, mga minamahal na ating kinakaharap, ay hindi po natin nakikita, mga minamahal. They are powerful, they are cunning, they are intelligent, sila po ay mga minamahal tuso, sila po ay matatalino, sila po ay mga pantas, sila po ay makapangyarihan, mga minamahal. Kaya sagana natin lamang kung walang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay natin, hindi po tayo magtatagumpay. Hindi po tayo mananalo, mga minamahal. Kung kalakasan lamang natin at sarili nating kapamaraanan, hindi po tayo magtatagumpay. Kaya nga po, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Panginoon ay mayroong taglay na kapangyarihan, higit sa kapangyarihan ng kaaway. Taglay na kapangyarihan ng Panginoon, ang kapangyarihan higit pa sa kapangyarihan ng kaaway.
Kaya nga po kapag tayo po ay magpasakop sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, isuko natin ang buhay natin sa Diyos at tayo po'y tumalima sa kanyang banal na kalooban, tayo po'y babalutin ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Magkakaroon tayo ng kapangyarihan higit sa kapangyarihan ng kaaway dahil ang Panginoon ay nasa atin, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin ay higit pa sa kapangyarihan mga minamahal ng kaaway. So ibig sabihin, kung ang kapangyarihan, yung anointing power na ating taglay, ay higit pa sa kapangyarihan mga minamahal ng demonyo, ibig sabihin mga minamahal, sa labang ito, atin po ang tiyak na tagumpay, atin po ang tiyak na pagkapanalo, dahil ang kapangyarihan na nasa atin ay higit pa sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya makita mo mga minamahal, yung mga totoong believers, yung totoong mga Christian, even in the early church, tinawag silang more than a conqueror. They are overcomer, mga minamahal. Hanggang sa Genesis, hanggang sa book ng Revelation, lahat ng mga lingkod ng Panginoon na buong pusong ibinigay, buong pusong isinuko, buong pusong itiniwala ang kanilang buhay sa mahal na Panginoon. The Bible, mga minamahal, yung Biblia ay nagsasaad na sila po'y higit pa sa mga mananagumpay. Ito po ang benepisyo, mga minamahal, ng anointing power ng ating mahal na Panginoon na sumasa atin. Tayo pong mga tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, kapag tanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal ko, ay tatanggap ng kapangyarihan. Ang tatanggapin po natin ay gasa ng Espiritu Santo. At ang gasa ng Espiritu Santo, yan po'y kapangyarihan, mga minamahal. Kapag tanggapin natin, sumaati ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, ang tatanggapin natin ay kapangyarihan at tayo po ay magiging saksi ng ating mahal na Panginoon mula Judea hanggang Samaria at sa buong kabuuan, mga minamahal ko, ng lupa. Tayo po ay magiging witness, tayo po ay magiging saksi. Kaya nga po, mga minamahal, hindi po tayo natatakot isigaw ng kapangyarihan ng Panginoon ay ating taglay. Ang Diyos ay sumasa atin. Atin pong basahin ang Biblia. Sa aklat po ng Hukom, ang kabanata 14, ang talatay 6. Ang sabi po rito, anointing is the source of our spiritual strength. Yes, tama po ito, mga minamahal. Kailangan natin ng spiritual strength to conquer, to overcome, mga minamahal, to defeat the enemy. Kailangan natin ng spiritual strength. So ang sabi rito, anointing is the source of our spiritual strength. At sabi rito, thank God for the mental and intellectual ability, mga minamahal, na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. But it can never be compared to the strength, that anointing that give to the believers. Yung mental ability, yung intellectual ability, yan po'y bigay din na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit yung intellectual and mental ability, mga minamahal, ay hindi po may kukumpara, mga minamahal ko, sa kapangyarihan, sa kalakasan na naidudulot ng paglalangis na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga prophet in early times, yung mga apostles in early Christians, yung mga believers in early Christians, mga minamahal, sila po ay naging mananagumpay laban po sa mga pagsubok, problema at kahirapan dahil sila po ay pinapatnubayan ng paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang purpose na itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor, ang pagpupuri. Itinuturo sa atin ng ating mahal na pastor ang pananalangin, ang pag-aalay ng mga pag-aayuno. Dahil kapag ikaw ay manalangin ng manalangin, ikaw ay magpuri ng magpuri, ikaw ay mag-alay ng mahabang araw ng mga pag-aayuno, ang produkto nito, mga minamahal ko, ay paglalangis, kapangyarihan ng Panginoon, paglalangis na may kalakip na kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bakit po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by dearly beloved honorable pastor, ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon? Naging well-known ang ating kagalang-galang na pastor. Siya po ay naging kilala, mga minamahal, na isang pinagpalang ibanghilista,
mga minamahal ng ating bansa, sa lahat ng sulok ng mundo, mga minamahal, marinig po natin ang pangalan ng ating kagalang-galang na pastor. Siya po ay pinagpala ng Diyos sapagkat siya po ay tumalima sa kalooban ng mahal na nag-alay ng mahabang araw ng mga pag-aayuno. Kung magpuri ang ating mahal na pastor ay mahabang mga pagpupuri. Kung lumuhod, manalangin ang ating kagalang-galang na pastor, mahaba na mga pananalangin. Kaya naman, siya po'y pinuspos ng paglalangis ng ating mahal na Panginoon. Kapag ipinapatong niya ang kanyang kamay sa iba't ibang uri ng karamdaman, ang karamdaman ay gumagaling. Mga minahal, sa bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi ay may kalakip na kapangyarihan sapagkat nasa kanya ang kapuspusan ng paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya pasalamatan natin sa Panginoon yung mental ability, yung intellectual ability, even our physical ability. Pasalamatan po natin yan sa ating mahal na Panginoon sapagkat nagagamit po natin yan sa ating araw-araw na mga pamuhay. Ngunit ang sabi ng ating pinag-aaralan, yung intellectual, yung mental, physical ability, mga minamahal, it cannot compare, mga minamahal, doon sa kalakasan, sa ability, mga minamahal na ipinagkakaloob sa atin ng anointing power na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anointing can sustain your strength in serving the Lord till He comes. Yung anointing daw po, ang magbigay sa iyo ng kalakasan, it will sustain your strength. It will sustain your strength spiritually, mga minamahal, hanggang sa dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kailangan natin ng anointing na galing sa ating mahal na Panginoon hanggang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon. Book of Judges, chapter 14, verse 6. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, inherent him as he would have not rent a kid. And he had nothing in his hand, but he told not his father of his mother what he had done. In Tagalog, mga minamahal, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan na sumasa kanya. At nilamuray niya siya na parang naglamuray ng isang batang kambing at siya'y walang anuman sa kanyang kamay. Ngunit hindi niya isinaysay sa kanyang ama o sa kanyang ina kung ano ang kanyang ginawa. Ito pong pagkakataong ito po'y kwento patungkol kay Samson. Si Samson, mga minamahal, ay pumatay ng maraming lobo at mga leon, sabi ng Biblia. At ang pagkakataong ito, sumakan niya ang Espiritu. Ito po'y anointing ng ating mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan, sumakan niya. Ang ginawa niya, nilamuray niya, mga minamahal ko, ang mga lobo at mga leon, mga minamahal, na parang naglamuray, mga minamahal, ng isang batang kambing. Parang pinilipit niya, that is word, nilamuray. Pinilipit niya. Ngunit mga minamahal, sapagkat siya po'y pinuspos ng kalakasan ng paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoon, tinaglay niya ang kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang totoong kalakasan ni Samson, hindi po galing sa kanyang buhok. Ang totoong kalakasan ni Samson ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya't makita mo, mga minamahal, kahit pinutol na ang kanyang buhok, yung ending ng story, tinawag niyang isang bata, siya po'y bulag na, mga minamahal, dahil sa kanyang pagsuway, iniwan siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinutol ang kanyang buhok at ang sabi ng Biblia, kinuha ang kanyang mga mata. Halos siya po ay naging, mga minamahal ko, siya po ay naging bulag, mga minamahal, at wala na po siyang lakas. Ngunit sa kahuli-hulihan, siya po ay humiling sa ating mahal na Panginoon na i-regain yung kanyang honor, mga minamahal. To regain his honor, siya po ay nanalangin sa Panginoon na ibalik ang kanyang kalakasan sa kahit sa huli ng kanyang buhay. Tinawag niyang isang bata, inutusan niyang bata na dalhin siya doon sa panulukan, mga minamahal ko, ng templo, kung saan nandoon ang sentro ng mga haligi ng templo, at ito ay giniba o inasak ni Samson. Sabi ng Biblia, mas marami pa ang kanyang pinatay nung siya po, mga minamahal ko, ay nasa huling hantungan na ng kanyang buhay, kaysa nung siya po ay nabubuhay pa, mga minamahal. Ibig sabihin, kahit wala na po yung haba ng kanyang buhok, ngunit tinaglay pa rin ni Samson ang kalakasan upang patayin ang napakarami, libo-libong mga
mga minamahal Pilistuhanon. Amen? So ibig sabihin, wala sa lakas ni Samson ang kanyang kalakasan, wala sa buhok ni Samson ang kanyang kalakasan, ang kanyang lakas ay nagmumula sa paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangalawa, mga minamahal, anointing is the source of your deliverance. Anointing of the Lord that is in you is God's instruments to deliver you, mga minamahal. Anointing is the source of your deliverance. Yung kalayaan na ating tinaglay mula sa pagkaalipin ng bisyo, mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mula sa pagkagapos, pagkatinikala ng karamdaman, tayo po'y alipin noon. Ginagapos tayo ng bisyo, ayaw na nating mag-inom, ayaw na nating magsugal, ayaw na nating magsigarilyo, pero wala tayong magawa sapagkat alipin tayo ng kasalanan. Ang masamang espiritu ang naghahari, minamahal ko, sa atin. Kaya't gustuhin man nating, mga minamahal, tigilan ng bisyo dahil nahihirapan na tayo, mga minamahal, hindi po natin magawa. That is compulsive behavior. That is influence of sin. Yung spirit, we are influenced the spirit of sin, mga minamahal. Tayo po ay na-influensyahan ng spirito ng kasalanan. Kaya tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Pero nung ating pong tanggapin ang ating mahal na Panginoon, ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tinanggap po natin ang kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. That is God's anointing. At ang sabi rito, mga minamahal, anointing is the source of our deliverance. Tinanggap po natin yung anointing galing sa ating mahal na Panginoon, at ang instrumento ng Diyos ay yung kanyang paglalangis. Kaya tayo po ay nakalaya mula sa bisyo, nakalaya tayo mula sa karamdaman, nakalaya tayo mula sa pagkailipin ng kasalanan. Puri ng mahal na Panginoon. Sabi rito, anointing is not only to deliver you, but also be a tools for deliverance other through you, mga minamahal. Yung anointing daw po, hindi lang ito instrumento ng Panginoon upang tayo po'y makalagan, makalaya sa pagkatinikala ng kasalanan, ng karamdaman, ng bisyo, kundi ito rin po ay gagamitin ng Panginoon para mapalaya ang iba sa pamamagitan mo. Ikaw ang gagamitin ng mahal na Panginoon para yung mga alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan, alipin ng karamdaman, mga taong pinahihirapan ng kaaway sa ospital, sa bilangguan, ikaw ang gagamitin. Ako ang gagamitin through our testimony. Dahil yung testimony natin, ito ang magpapatunay na yung mga sinasabi natin ay totoo. Kaya nga po napakahalaga ng Kristiyano na ingatan niya yung kanyang patotoo na hindi ito mabahiran, mga minamahal ko, ng pagkasira. Kaya saan man tayo pumaroon, saan man tayo pumunta, mga minamahal, ingatan natin ng mainam, ng mahigpit, mga minamahal ko, na hindi mabahiran ng kasalanan, hindi masira yung mga patotoo na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dahil yan ang magpapatunay, magbibigay ng pagkakongkreto, magbibigay tibay sa ating mga sinasabi ng ating mga winiwika ay totoo. Para po yan, mga minamahal, nag-i-endorse ka ng isang produkto na pampaputi ng mukha, tapos ang mukha mo ay maitim, how can we convince na itong produktong ito ay totoong nakakapagpaputi ng mukha, nakakapagpatanggal ng mga peklat, nakakapagpalinis ng mukha, kung ikaw na nag-i-endorse ng isang produkto, mga minamahal ko, ay ang itim-itim ng mukha mo, ang dami mong sira sa mukha. So, hindi po tayo makakumbinsi. Dahil kapag ikaw ay mag-endorse ng isang produkto na pampalinis ng mukha, pampaputi ng mukha, pagtingin nila sa produkto, ang pangalawang titingnan nila ay ang mukha mo. Diba? So, paano mo sila makakumbinsi? Yan po'y kahalintulad ng ating mga patotoo, mga minamahal. Sasabihin natin, ang Diyos nagbabago, pero ikaw may bisyo ka pa. Sasabihin mo, ang Diyos nagbabago, pero ikaw nagiinom ka pa. Ang Diyos nagpapagaling, pero ikaw may karamdaman ka. So kailangan natin ingatan yung mga testimony natin sapagkat yung ating mga patotoo, yan ang nagpapatunay na ang sinasabi natin ay totoo na kumilos ang Diyos, minamahal ko, sa ating mga buhay. So yung deliverance na ating tinanggap, kakasangkapanin ng Panginoon to deliver other, mga minamahal, dahil sa iyo, ikaw din ang gagamitin ng Panginoon para sila'y makasumpong ng kaligtasan. Psalm chapter 18, verse 17,
and verse 18. Aklat po ng Salmo, ang kabanata 18, versikulo 17. Diretso na lang po tayo, minamahal ko sa Tagalog. Basahin natin ang Biblia. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway at sa mga nangagtatanim sa akin. Ibig sabihin, nagtatanim sa kanya ng galit, sapagkat sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. So sabi ng Biblia, siya po ay iniligtas ng Panginoon sa kanyang malalakas na kaaway. Marami tayong mga kaaway na kinakaharap, malalakas na mga kaaway, kagaya ng kaaway ni Salmista David. Sila'y totoong makapangyarihan sa ganang sa akin. In verse 18, sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, ngunit ang Panginoon siyang aking gabay. So makita mo mga minamahal, malalakas na kaaway, mas makapangyarihan kaysa kanya. Sila'y nagsidating mga minamahal sa buhay ni Salmista David sa panahon o kaarawan ng kanyang kasakunaan, ngunit ang Panginoon ang siyang aking gabay. So makita mo mga minamahal, when we are covered by God's anointing power, sa panahon, mga minamahal ko, ng pagsubok, ng karamdaman, ng problema, ano mong mga pagsubok sa buhay, tiyak na bagay tayo po ay magtatagumpay. Kaya mga minamahal, pag may problema, huwag magbukmok. Kapag may mga karamdaman, suliranin, huwag magtago, huwag sumuko. Ipalakpak natin ang ating kamay. Tayo po'y umawit, magpuri ng magpuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat anumang gapos ng kaaway, anumang tanikala ng pagsubok, anumang tanikala ng problema, anumang pagkagapos ng karamdaman, kapag purihin at purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kakalagin ng Diyos, mga minamahal, ang anumang kabigatan, kakalagin ng Panginoon ang anumang tanikala. Kagaya po ni Apostol Pablo at ni Silas, sila po ay nabilanggo at kinabukasan sila po ay papatayin, mga minamahal, upang ipakita ng mga Pariseo sa maraming tao, mga minamahal, na magkaroon ng takot ang lahat ng mga sumusunod sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Ngunit si Pablo at si Silas, habang sila ay nakabilanggo, ang mga pintuan ng karsel ay nakakadena, ang kanilang paa ay nakakadena, mga minamahal, mga pintuan ng karsel ay nakakadena. Anong ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas? Sila po'y umawit sa mahal na Panginoon, bagamat nakatali ang kanilang paa, nakatali ang kanilang kamay, ngunit ang kanilang mga bibig, mga minamahal, ay hindi po nakatanikala. Sila'y umawit, sila'y nagpuri. Kaya makita mo, yung kapangyarihan ng pagpupuri ay talagang totoo. Sa ministeryo nito, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, ini-impose natin mula sa pinakabaguhan hanggang pinakadatihan na miyembro ng ating banal na gawain, na kapag may problema, magpuri. Kapag may karamdaman, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kagaya po ng testimony sa dako ng Bohol, nagkaroon po ng 7.8 magnitude na lindol, mga minamahal, nawasak yung mga bahay. Meron pong bahay doon ang ating minamahal na kapatiran. Siya po ay, mga minamahal, merong 3 anak, ang kanyang asawa, 3 anak na nasa loob ng bahay. Nangusap po ang mahal na Panginoon sa kanila na lumabas ng bahay, tumakbo, sapagkat yung bahay na kanilang titirahan ay up and down, ito po ay masisira. Tumalima sila sa pangungusap ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sila po'y lumabas ng bahay. Alam po ninyo, nung nasa labas na sila ng bahay, mga minamahal, agad-agad na nag-collapse yung bahay nila, yung mga debris, yung pader, mga minamahal, natumba. Ngunit ang ikinalungkot nila, ikinagulat nila, dahil paglabas nila ng bahay, yung 3 niyang anak, mga minamahal, 2 lang yung kanilang kasama. Yung bunso nilang anak, naiwan doon sa loob ng bahay, mga minamahal. Amen. Naiwan doon sa loob ng bahay. So, bahalang-bahala po yung kanyang ina, yung kanyang ama, dahil nag-collapse yung bahay. Papaano na yung anak nilang bunso, mga minamahal. Ngunit alam nyo, ang pagpupuri ay totoong makapangyarihan, na kahit sa bibig ng isang sanggol, mga minamahal, ay pinapahalagahan ng ating mahal na Panginoon. Isang sanggol na umawit, dahil ang pagpupuri ng isang sanggol ay kalugod-lugod sa Panginoon, dahil ang mga batang ito, taglay po nila ang dalisay na puso. Kaya kapag sila'y umawit, ang kanilang papuri ay nakakaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoon, nakakarating sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, yung tatay, binalikan niya yung kanyang anak, dahil nag-collapse yung kanilang bahay. Hinahanap niya yung kanyang anak. Maya-maya may narinig siya, mga minamahal,
na umaawit, mga minamahal, na isang bata, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nakita niya ang kanyang anak, nakaluhod doon habang natatabunan ng malalaking debris na nag-collapse na kanilang bahay. Iningatan ng Panginoon, mga minamahal ko, yung bata na yun. So makita mo, yung power of worship, yung power of praises na itinuro sa atin ng ministeryong ito. Maraming mga sekta, denominasyon, sila yung nagpupuri. Ngunit kakaiba ang pagpupuri ng Jesus Miracle Crusade. Imagine, mga minamahal, isang oras sa joyful, isang oras sa solemn, 2 oras na ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Yung ibang sekta, ibang denominasyon, mga minamahal, simba na nila yun. Yung 2 hours, simba na nila yun. Mga minamahal, magsimula sila ng alas 10, matapos sila alas 12. Ngunit tayo, a Jesus Miracle Crusade na itinuro sa atin ng mahal na pastor, nagsisimula tayo ng alas 10. Natatapos yung joyful solemn natin alas 12. Mga minamahal, natatapos ang kabuuan ng gawain alas 3. Kung makita mo, mga minamahal, busog na busog ang Panginoon sa ating pagpupuri. Busog na busog ang Panginoon sa ating pagsamba. Hindi kagaya ng ibang fellowship, 1 oras sapat na para sa kanila. 2 oras sapat na para sa kanila. 2 oras at kalahati sapat na sa kanilang pagsamba. Ngunit tayo, mga minamahal, 5 oras, 6 na oras. Naaalala ko nung 50th anniversary, mga minamahal, ng Founding Church anniversary sa dako ng Luneta Grandstand. Imagine, nagsimula tayo ng alas 11, mga minamahal, ng linggo. Natapos tayo alas 3 na po ng madaling araw ng Lunes. Talagang makita mo, mga minamahal, kung ikaw ang Diyos, maramdaman mo ang kabusugan ng pagsamba ng iyong mga anak. Dahil nandun ang kagalakan ng mahal na Panginoon. Nalulugod ang Diyos sa mga pagpupuri ng kanyang mga tao. Kaya nga si Pablo at si Silas, habang nakatali ang kanilang kamay, nakagapos ang kanilang paa. Ngunit si Pablo at si Silas, umawit sa mahal na Panginoon dahil nanampalataya sila na tanging Diyos lang ang makapagliligtas sa kanila. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Nagpadala ng malakas na lindol ang Diyos. Kanyang hinanig, mga minamahal ko, yung buong karsel, yung mga tanikala na nakagapos sa kalampa at kamay. Ito po ay kinalag ng Diyos, winasak ng mahal na Panginoon. Yung mga kadena nakalagay sa mga pintuan ng karsel. Ito po'y kinalag, sinira ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, ongoing ang krusada natin sa dako ng Luneta Grandstand, mga minamahal. Hindi pa po tapos ang gawain. Pero yung mga lumpo doon, pinalakad na ng Panginoon. Yung mga karamdaman doon, pinagaling na ng mahal na Panginoon. Wala pang baptism, mga minamahal. Pinagaling na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nandun yung kapangyarihan ng Diyos. Every time na tayo po'y nag-worship, every time na tayo po'y nagpupuri, iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos. Kapag nariyan na sa ating kalagitnaan ng presensya ng Panginoon, kumikilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ganun ang kapangyarihan ng pagpupuri, mga minamahal. Nandoon ang ating kalakasan, purihin at luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangatlo, mga minamahal, anointing is the source of your establishment. Yung tinatawag na word na establishment, yung katatagan ng ating pananampalataya. Dahil kailangan natin maging matatag sa paglilingkod. Dahil ang pagsubok, mga minamahal, hindi po yan natatapos. Yung pagsubok ng buhay natin ay matatapos lamang po yan kapag tayo ay nasa piling na ng ating mahal na po. As long na tayo po ay nandito sa lupa, hindi po matatapos ang pagsubok, ang problema ngayon, bukas problema na naman, pagsubok ngayon, bukas pagsubok na naman. Ngunit ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon ay katatagan sa ating pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Huwag nga nating ipanalangin na huwag tayong magkaroon ng problema. Ang ating ipanalangin na palakasin tayo ng Panginoon sa gitna ng mga problema. Huwag nating ipanalangin na huwag tayong subukin. Ang ating ipanalangin ay patatagin tayo ng Panginoon sa gitna, minamahal, ng mga pagsubok. Ang sabi rito, anointing is the source of your establishment. Magitan ng anointing, magiging matatag ka, minamahal. Kahit anong bigat na pagsubok, maramdaman mo yung tapang. Kahit anong bigat ng problema, walang takot, hindi ka naduduwag. Maramdaman mo yung katatagan ng iyong pananampalataya.
Dahil kailangan maging rooted tayo, maging established tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yung lakas na yan ay hinuhugot natin mula sa kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magtataka ka, ang bigat ng pagsubok, ngunit bakit nakapagpapatuloy ka? Napaka-imposible para sa iyong bumilang ng 5 taon, 10 taon, ngunit magugulat ka. Mga minul, 15 years ka na pala nang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Magugulat ka, 20 years ka na pala. Magugulat ka, 10 years ka na pala na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang ibubuka ng iyong labi ay papuri, pagpapasalamat, salamat mahal na Panginoon sa katatagan na binigay mo sa akin na hanggang ngayon, iba't ibang uri ng pagsubok problema ang ating hinarap, mga dagok sa buhay, mga minamahal. Pero we can sustain serving in the Lord dahil sa kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakaroon tayo ng sustainability that is spiritual gift na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi rito, anointing will keep you from falling away. Anointing will keep you from falling away. Yung anointing power na galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal, yun ang magbibigay sa iyo ng strong attach para hindi ka malayo sa presensya ng Panginoon. It will keep you falling away. Hindi hayaan ng anointing, hindi hayaan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi hayaan ng Espiritu ng Panginoon na ikaw ay mawalay sa Kanya. Holy Spirit or anointing will keep you from falling away. It will establish you and keep you rooted in Christ. It will establish you, yung anointing, it will establish you and keep you rooted in Christ. Hahayaan ng kapangyarihan na yan na nasa iyo, yung anointing na yan, na maging rooted ka, maging matibay ka, maging matatag ka. Last verse, Colossians chapter 2, verse 6 up to verse 7. Basahin natin. Aklat ng Colossus, ang kabanatay 2, talatay 6, hanggang talatang 7. Kung papaano nga inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. And verse 7, nangugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Be rooted, mangugat kayo, and be established in Him. Amen? Established in faith, established in Him. At sabi ng Biblia, at maging mapasalamatin tayo mga minamahal sa bawat araw na ating tinatanggap. Yun po ang bunga ng anointing na galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya kapag Kristiyano ka, palagi mong binubulay-bulay ang salita ng Diyos, palagi ka nagpupuri, mga minamahal, sa umaga, ikaw ay nagpupuri kahit 1 oras. Required po yan sa lahat ng mananampalataya na bawat araw, meron tayong 1 oras sa umaga na puri. Pagdating ng hapon, meron tayong 1 oras na puri, mga minamahal, dahil hindi naman po tayo mga manggagawa. Pero kailangan po natin yan. Huwag natin pabayaan yung ating prayer life. Huwag hayaang busy sa trabaho, busy na sa negosyo, busy sa paghahanap buhay, mga minamahal. Yan ang gagawin, nagkakasangkapanin ng kaaway upang ilayo tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ang priority ng mga anak ng Panginoon ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos ang pagpupuri, magpuri tayo. Kung kalooban ng Panginoon ang pananalangin, manalangin tayo. Kung kalooban ng Panginoon ang pag-aaral ng Biblia, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Gawin natin kung anong kalooban ng Panginoon dahil sa paggawa natin sa kalooban ng Panginoon, nandun ang biyaya. Sa oras na ito, minamahal ko, tayo pa'y lumapit sa banal na harapan natin. Pinakamamahal na Panginoong Kristo, ilapit natin ang ating mga sarili sa mga kababayan po natin ng mga baguhan, mga minamahal, mga new listeners na ngayon lamang po nakarinig ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Hindi po relihiyon ang inyong tatanggapin, kundi si Kristo na namatay, nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Pikit po ninyo ang inyong mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, minamahal, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako po'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Hugasan mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita na aking Diyos, Hari at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mas point of contact, mga minamahal. At bago tayo dumako sa ating masiling, tayo po na dumako, mga minamahal ko, sa pagpapaliwanag ng 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Napakahalaga ng pakikinig, sapagkat sa magitan ng pakikinig, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi, heartily devotion unto the Lord. Yung pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso, hindi mula lamang sa ating mga labi. Yan ay hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Minamahal tayo manalangin para po sa ating mga pangangailangan, material, financial, o spiritual nating mga pangangailangan. Ano man po ang ating mga prayer request, spoken request, ipanalangin po natin ito sa ating mahal na Panginoon. Subaybay tayo sa ating mga panalangin. Ang Diyos ang magbigay ng katugunan sa bawat nating dasal, sa bawat nating daing, sa ating mahal na Panginoon. Amang banal Diyos na dakil at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan ni Kristo Jesus, sa mga oras na ito, hindi pa po binubuka ng aming labi. Alam mo na ang aming mga pangailangan. Mahal na Panginoon, sa iyo po kami umaasa. Nagtitiwala, Diyos, sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Ipagkaloob mo ang bawat naming dalangin, Panginoon. Material man, financial man, sa spiritual naming pangailangan. Ipagkaloob mo sa amin ang kalakasan, Panginoon, katatagan, sa gitna ng pagsubok, mga problema, hamon sa buhay. Manatili kaming naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise the Lord. Sa point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. Sa ating po mga webcast viewer, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget. Mga minamahal, isipin po ninyo na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, nagpapagaling sa mga karamdaman. Tayo po yung manalangin sa oras nito. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, iunat po ninyo ang inyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo, at sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa matamis at mapagpalang mong pangalan Kristo Jesus, anumang karamdaman ay gumaling, problema ay malutas, cast out right now, in the mighty name of Jesus, sickness be healed, problem be solved, infirmities begun, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang karamdaman, panghina, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan. Cast out right now. In the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Problem be solved. Infirmities be gone. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Luwalhati po ang dakilat mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag po ninyong kakalimutan, minamahal, yung ating regular na oras, araw ng ating Miracle Hour dito po sa Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay gabi-gabi, Lunes hanggang Linggo, maliban sa gabi ng Miyerkules, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Patuloy po tayong maglingkod, mga minamahal, sapagkat ang kaligtasan ay nalalapit na po, mga minamahal. At sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, darating ating mahal na Panginoon. Mapalad yung alipin na madatnan ng Panginoon na gumaganap ng mga bagay na iyon. At tayo po'y manalangin para sa ating closing prayer, mga minamahal. Ipabao ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at kaisipan. Maghari sa atin palagi ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin para po sa ating pagtatakip ng ating programa. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at pagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin na sa gabing ito, malayang-malaya kaming nakapangaral ng salita ng Diyos. Malayang-malaya kaming nakakarinig ng iyong banal na ebanghelyo, Panginoon. Sapagkat ayon sa iyong banal na salita, darating ang araw ng mga tao'y mauuhaw, magugutom, hindi sa pagkain at sa inumin, kundi sa iyong banal na salita. Kaya't kami nagpupurit, nagpapasalamat na malayang-malaya pa namin na isasagawa ang iyong kalooban, mahal na Panginoon. Aming dalangin sa aming pagtulog, patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo kami sa masasamang mga panaginip at pangitain, bago sa aming pagpikit, Panginoong Hesus. Kalawalhatian mong aming makita bukas ng umaga. Taglayin namin ang aming kalakasan na nagmumula sa iyo sa pagbibigay papurit, pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen.
Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Natin po ang kanyang dakil at banal na pangalan hanggang sa muli. Minamahal mula po dito sa ating studio. Hallelujah. Sa ating technical side, beloved brother Joas Dave F. Abad. At ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen, amen, and amen. Hallelujah.